Nagsimula sa isang mag-asawa na nakatira sa isang liblib na bahay sa gitna ng kagubatan. Ang asawang si Jack ay dating nangungunang miyembro ng American Special Forces. Ang kanyang asawa, na malapit ng mga anak, ay mahinahong naghahanda ng kanilang mga gamit habang hinihintay ang pagsilang ng kanilang unang anak. Maya-maya pa ay dumating na ang sheriff. Nagtanong siya tungkol sa planong ibenta ang bahay sa isang lalaking nagngangalang Bastian. Mahigpit na tumanggi si Jack, na nilinaw na hindi niya balak na ibenta ang bahay. Mula sa kanilang pag-uusap, naging malinaw na ilang buwan nang sinusubukan ni Bastian na bilhin ang bahay, ngunit tinanggihan ni Jack ang bawat alok. Alam ni Jack na hindi niya maaaring isuko ang kanyang tahanan, anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, binisita ni Jack at ng kanyang asawa ang dati nilang kaibigan na si Joe at ang kanyang asawa para sa hapunan. Habang kumakain, napansin ni Joe ang pagkabalisa ni Jack at nagtanong kung ano ang problema. Inamin ni Jack na natatakot siya na gagamit si Bastian ng anumang paraan na kinakailangan para sakupin ang kanyang bahay. Dahil si Bastian ang pinakamalaking boss ng mafia sa rehiyon. Si Joe, na dati ring sundalo ng espesyal na puwersa, ay sinisikap na patatagin siya na nangangakong tutulong kung kinakailangan. Pagkatapos ng hapunan, si Jack at ang kanyang asawa ay nagpaalam para umuwi. Pagdating nila, hiniling ni Jack sa kanyang asawa na pumasok muna sa loob habang ipaparada niya ang sasakyan. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang kapitbahay nilang si Earl. Tinanong ni Earl kung kararating lang ni Jack, pagkatapos ay binalaan siya na mga 20 minuto ang nakalipas, nakita niya ang 3 lalaki na pumasok sa bahay. Sa una, binaliwala lang ito ni Jack ang kanyang babala, sa pag-aakalang si Earl ay nakainom lamang. Ngunit pinipilit ni Earl na nagsasabi siya ng totoo. Nagbabala siya na baka bumalik ang mga lalaki at hikayatin si Jack na manatiling alerto, lalo na para sa kaligtasan ng kanyang buntis na asawa. Sineseryoso ang babala, nagmamadaling pumasok si Jack sa bahay. Pagpasok niya, tinambangan siya ng mga hindi kilalang lalaki at nawalan ng malay. Samantala, ang kanyang asawa ay banihag ng 3 lalaki na nagsasabing sila ay mga sugo ni Bastian. Ipinahayag nila na matagal nang gusto ni Bastian ang bahay, at pagkatapos ng paulit-ulit na pagtanggi, pinili niyang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang asawa ni Jack ay nakiusap para sa kapayapaan, na nag-aalok na ibigay ang bahay kapalit ng kaligtasan ng kanilang pamilya. Ngunit walang awa ang utos ni Bastian, at sa huli, pinatay siya habang karga ang kanyang anak sa sinapupunan. Sa paniniwalang patay na rin si Jack, umalis ang 3 lalaki. Ilang sandali pa, natauhan si Jack. Siya ay nalulungkot sa kalagayan ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang kalungkutan ay mabilis na tumindi sa galit, at siya ay nagmamadaling lumabas upang harapin ang mga umaatake na malapit pa rin sa bahay. Nagawa ni Jack na patayin ang isa sa kanila, ngunit ang 2 pa ay nakatakas sakay ng isang kotse. Maya-maya pa, dumating na ang mga pulis at medics, na kanina pa inaalerto ni Earl. Sa gitna ng kaguluhan, lumubog si Jack sa kalungkutan, hindi matanggap ang trahedya na dumaan sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag si Jack para sa interogasyon ng sheriff. Matapos marinig ang buong kwento, humingi ng paumanhin ang sheriff, ngunit ipinaliwanag na maaari pa ring maparusahan si Jack sa ilalim ng batas. Iginiit ni Jack na kumilos lamang siya upang protektahan ang kanyang pamilya, ngunit nilinaw ng sheriff na ang nakamamatay na puwersa ay pinahihintulutan lamang sa pagtatanggol sa sarili sa loob ng tahanan. Dahil si Jack ay pumatay sa labas, ang kanyang mga aksyon ay itinuturing na paghihiganti, hindi pagtatanggol sa sarili. Tinapos ng sheriff ang sesyon sa pagsasabing nasa hukom ang huling desisyon at pinayuhan si Jack na manalangin para sa pagpapaubaya. Samantala, inutusan ni Bastian ang kanyang anak na si Leon na agawin ang bahay ni Jack at gawin itong pabrika ng mga ilegal na produkto. Nag-alinlangan si Leon, nag-aalala na si Jack ay buhay pa at maaaring maghayganti. Tinitiyak sa kanya ni Bastian na walang panganib dahil kontrolado na niya ang hukom na humahawak sa paglilitis. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Leon na sumulong. Bumalik sa silid ng interogasyon, nagpakita ang sheriff ng simpatiya, ngunit idiniin na wala siyang awtoridad na impluwensyahan ang hatol. Sa kanilang pag-uusap, tinanong niya kung bakit walang galang na pinaalis si Jack mula sa mga espesyal na puwersa. Ipinaliwanag ni Jack na nasa isang misyon siya sa Afghanistan, hindi niya sinunod ang utos na iligtas ang 2 bata. Nagkamali ang misyon at napatay ang isa niyang kasama. Dahil sa pangyayaring iyon, siya ay pinaalis ng walang karangalan. Makalipas ang ilang araw, nahaharap si Jack sa paglilitis. Gaya ng plano ni Bastian. Sinuhulan niya ang hukom at si Jack kay idiniklarang nagkasala at sinentensyahan siya ng 6 na taon sa bilangguan. Si Jack ay nananatiling tahimik, bagamat sa loob niya ay nangakong maghihiganti siya kay Bastian.
Hindi nagtagal pagkatapos ng paglilitis, ang kanang kamay ni Bastian, si Charles, ay nagulat na si Jack ay opisyal na nasentensyahan. Ganun pa man, hindi nasisiyahan si Bastian. Humingi siya ng mas malupit na parusa, iginiit na si Jack ay dapat masentensyahan ng habang buhay sa bilangguan, kaya hindi na siya muling makakalaya. Makalipas ang 6 na taon, nakalaya si Jack mula sa bilangguan. Naghihintay si Joe sa gate at nagulat siya nang makitang fit pa rin si Jack, mas malakas pa kaysa dati. Ipinaliwanag ni Jack na sa kanyang oras sa loob, nagsanay siya ng walang tigil na may isang layunin, upang maghayganti kay Bastian. Ngumiti lang si Joe at hinatid na siya pauwi. Pag-uwi, nalungkot si Jack habang naaalala niya ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak. Hindi nagtagal, binisita niya si Earl para magtanong tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Sinabi sa kanya ni Earl na ang bahay ay ginawang pabrika para sa mga ilegal na kalakal, na ngayon ay pinamamahalaan ni Leon, ang anak ni Bastian. Nagtatanong si Jack tungkol sa mga galaw ni Leon. Ipinaliwanag ni Earl na madalas na gumugugol ng oras si Leon sa isang nightclub kasama ang kanyang kasamang si Derek, isa sa mga lalaking nakatakas 6 na taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito, pinasalamatan siya ni Jack at nanumpa na hahabulin sina Leon at Derek ng gabi ring iyon. Nang gabing iyon, pumunta si Jack sa nightclub. Tahimik siyang pumasok, umorder ng isang basong tubig, at umupo sa isang sulok na booth. Hindi nagtagal, dumating ang isang malaking lalaki na nagngangalang Benny kasama ang ilang kasama. Inutusan niya si Jack na umalis, sinabing ang upuan ay nakalaan para kay Leon. Mula dito, napagtanto ni Jack na si Benny ay nagtatrabaho para kay Leon. Nagkukunwaring sumunod, iniwan niya ang upuan. Ilang sandali pa, lumabas si Benny papunta sa kanyang sasakyan para kunin ang isang nakalimutang telepono. Pagbukas niya ng pinto, naghihintay si Jack sa loob. Tinambangan niya si Benny, nawalan ng malay, at kinaladkad sa ibang lokasyon para sa interogasyon. Bago magsimula, tinawagan ni Jack si Joe para ipaalam sa kanya ang plano. Nag-aalok si Joe ng tulong kung kinakailangan. Pagkatapos, bumisita si Jack sa isang bodega ng mga armas upang kumuha ng mga supply, pagkatapos ay bumalik kasama si Benny na wala pa ring malay sa kotse. Nang magising si Benny, pinilit siya ni Jack na ibunyag ang kinaroroonan ni Leon at Derek. Inamin ni Benny na hindi niya alam kung saan sila nakatira, ngunit sa pressure, pumayag siyang tawagan si Leon. Kinuha ni Jack ang telepono at direktang kinausap si Leon. Binyantaan niya siya, na nagdedeklara na maghihiganti kay Leon at Bastian, at sa lahat ng sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang makilala ni Leon ang boses, napagtanto ni Leon na buhay si Jack. Sa halip na matakot, tumugon siya sa sarili niyang banta, na nangakong papatayin si Jack bago ang anumang paghihiganti ay natupad. Natapos ang tawag, pinakawalan ni Jack si Benny, sinabihan siyang umalis bago magbago ang isip niya. Tumakbo si Benny sa gulat, ngunit bago siya makalayo, isang bala mula kay Charles, na naghihintay na nakatago, ito ay nagpabagsak sa kanya. Makalipas ang isang oras, nagulat si Charles kay Bastian na si Leon at Derek ay papunta sa bahay ni Jack pagkatapos niyang palayain. Naalarma, inutusan siya ni Bastian na makialam, na idiniin na si Jack ay dapat mahuli ng buhay. Ngunit ang utos ay huli na dahil dumating na sina Leon at Derek sa tahanan ni Jack. Isang matinding labanan ang sumiklab. Putok ng baril ang pumupuno sa hangin. Gamit ang kanyang mga kasanayan at pagsasanay, pinatay ni Jack si Derek at iniwang malubhang nasugatan si Leon. Sa huling sandali, dumating si Charles at kinaladkad si Leon, sinusubukang iligtas siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang sheriff at ang kanyang partner matapos marinig ang mga putok. Ipinaliwanag ni Jack na hindi siya maaaring parusahan dahil nangyari ang away sa loob ng kanyang tahanan. Iginiit niya na ang pagkamatay ni Derek ay pagtatanggol sa sarili. Tinanggap ng sheriff ang paliwanag, ngunit nagbabala na babalik si Bastian. Si Jack ay hindi nagpapakita ng takot, sinabi na mas mabuti kung ang kaaway ay lalapit sa kanya dahil pagkatapos ay maaari siyang lumaban ng hindi nababahala tungkol sa batas. Samantala, si Leon ay isinugod sa isang doktor at nakoma. Galit na galit si Bastian nang marinig ang balita. Galit na galit sa pag-atake sa kanyang anak, ipinangako niyang sisirain si Jack sa anumang paraan. Kasabay nito, sinimulan ni Jack na patibayin ang kanyang tahanan. Naglalagay siya ng mga smoke grenade sa bakuran, nagtatago ng mga gawang bahay na bomba sa mga pangunahing punto, at nagtatago ng mga ripples sa mga sulok ng bahay. Ang bawat bitag ay maingat na inaayos upang maiwasan ang pagtuklas. Alam ni Jack na kung wala ang mga paghahandang ito, imposibleng harapin si Bastian at ang kanyang mga tauhan ng mag-isa. Sa ibang lugar, si Bastian ay nakaharap ng kanyang bunsong anak, si Molly. Tinanong niya kung talagang balak niyang salakayin si Jack.
Kinumpirma ito ni Bastian, sinabing si Leon ay nakahiga at nakoma dahil kay Jack. Nakiusap si Molly sa kanya na huminto, iginiit na ang paghihiganti ay hindi magpapagaling ng anuman, ngunit tumanggi si Bastian. Ipinahayag niya na walang magbabago sa kanyang desisyon kahit na si Molly. Mula pagkabata, hinamak ni Molly ang buhay ng kanyang ama bilang isang mafia boss. Naaalala pa rin niya ang pagkawala ng kanyang ina sa isa sa kanyang marahas na labanan. Sa kanyang loob ay gusto na niyang tumigil ang kanyang ama, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagbalik sa bahay ni Jack, dumating si Earl na may dalang pagkain. Sinubukan ni Jack na tumanggi, ngunit pinilit siya ni Earl, ipinaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain mula kahapon. Sa wakas ay tinanggap ni Jack. Bago umalis, binalaan niya si Earl na manatili sa loob ng gabing iyon dahil may paparating na labanan. Pagsapit ng gabi, tinawagan ni Jack si Joe upang pasalamatan siya, inamin na maaaring kailanganin niyang harapin si Bastian at ang kanyang mga tauhan ng gabing iyon at maaaring hindi na siya mabuhay. Tumahimik si Joe, pagkatapos ay nangako na tutulong. Hindi nagtagal, dumating ang unang alo ng mga sundalo ni Bastian sa bahay ni Jack. Naglunsad sila ng isang pag-atake. Ngunit handa na si Jack. Ang kanyang mga bitag ay agad na nagpabagsak ng maraming umaatake, at ang labanan ay sumiklab sa harap ng bakuran. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Earl ang sheriff. Ang sheriff at ang kanyang partner ay sumugod sa pinangyarihan. Kasabay nito, iniulat ni Charles kay Bastian na sila ay dumanas ng matinding pagkalagas at nangangailangan ng mga reinforcement. Nang marinig ito, nagpa siya si Bastian na i-deploy ang lahat ng kanyang natitirang mga tauhan at siya mismo ang manguna sa pag-atake. Pagdating ng sheriff, naghahanda siyang sumali sa laban. Sinubukan ni Earl na tulungan si Jack, ngunit binaril siya bago siya makasulong. Kinaladkad siya ng sheriff patungo sa ligtas na lugar, pagkatapos ay pumasok sa bahay para makipagbarilan sa mga tauhan ni Bastian. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, direktang hinarap ni Charles si Jack. Ang labanan ay malupit, at si Jack ay halos napilitang sumuko. Sa huling sandali, dumating ang sheriff at itinutok ang kanyang sandata kay Charles. Kasunod ang isa pang sagupaan. Ang sheriff ay nasugatan ngunit patuloy na lumalaban. Sa huli, napatay si Charles nang ang isang granada ay sumabog sa kanyang sariling kamay. Pagkatapos ng laban, plano ng sheriff na bumalik sa kanyang opisina. Hinimok niya si Jack na umalis kasama niya, ngunit tumanggi si Jack. Kumbinsido na ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos. Di nagtagal pagkatapos, ang kasama ng sheriff ay nagdadala ng salita mula kay Molly na si Bastian at ang kanyang mga puwersa ay papunta na. Naging malinaw ang sitwasyon nang dumating si Joe na may dalang dagdag na armas para suportahan si Jack. Nang makita ang shift, tinalikuran ng sheriff ang kanyang planong umalis at nanatili upang maghanda kasama sina Jack at Joe para sa huling pag-atake. Maya-maya ay dumating na ang mga puwersa ni Bastian. Binalaan ng sheriff si Bastian na umatras o harapin ang pag-aresto, ngunit hindi siya pinansin ni Bastian at nagpaputok. Binaril ang sheriff at nagkaroon ng kaguluhan habang inutusan ni Bastian ang kanyang mga tauhan na salakayin ang bahay. Sa ilalim ng mabigat na pag-atake, napagtanto ni Jack na ang kanilang mga depensa ay hindi gagana. Sinabi niya kay Joe na iligtas ang nasugatan na sheriff habang naghahanda siya ng huling hakbang na sinisira ang bahay. Nag-aatubili na sumunod si Joe, naghagis ng smoke bomb upang takpan ang kanilang pagtakas at kinaladkad ang sheriff palayo. Samantala, umakyat si Jack sa itaas, nakahiga sa loob ng bathtub at nagtalukbong ng proteksyon na Amerikana. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang bumagsak sa bahay na naging sanhi ng pagkasira nito. Pagkatapos ng pagsabog, ipinalagay ni Bastian na patay na si Jack at umatras sa kanyang bahay. Ngunit kinaumagahan, natuklasan ni Molly na namatay na si Leon. Lumitaw si Jack at sinabihan siyang umalis, na inihayag na napatay si Leon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Galit na galit, binaril ni Bastian si Jack na nag-iwan sa kanya ng isang sugat. Nakiusap si Molly sa kanyang ama na itigil ang karahasan, ngunit tumanggi si Bastian. Sa wakas, kumilos si Molly at tinapos ang buhay ng kanyang ama. Si Jack ay sumuko rin sa kanyang mga sugat, nang maglaon sa libing. Nagbigay galang si Joe at ang kanyang asawa habang inaalala si Jack bilang isang lalaking nakipaglaban para sa hustisya hanggang sa kanyang huling hininga. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.